Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So ang topic po natin ngayon is death. So kapag sinabi pong death, it is the Bible speaks of death in these primary ways: spiritual death and physical death and eternal death. Each type of death reflects the effects of sin and the consequence of humanity's separations from God. So, ayon po sa Genesis chapter 2 verse 17, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." So, ayon po sa ating katuruan, so meron daw po tayong three types of death. So, first is spiritual. So, physically alive but separated from God. So, dito po sinasabi na buhay ka, kumbaga buhay ka physically pero hiwalay yung spiritual mo sa Diyos. Kumbaga, wala kang spiritual ligad sa katawan mo. So, nangyayari po ito kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan at hindi pa nakakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kahit buhay pa ang katawan, kung patay naman ang spirito, dahil hindi ito konektado sa Diyos. So, next po is physical. The spirit separates from the body. So, ang paghiwalay daw po ng spirits mula sa katawan, ito ang karaniwang kamatayan na nararanasan ng lahat ng tao. Sa oras na huminto ang pagtibok ng puso at tumigil ang paghinga, ang ating katawan ay bumabalik sa alabok habang ang espiritu ay humaharap sa Diyos para sa paghuhukom. So, next po is eternal. So, final and eternal separation from God. So, ito ang pagwawakas at walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. So, ang hindi daw po tumanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas ay mararanasan ang hatol na ito sa halip na makapiling ang Diyos sa langit, sila ay mapaparusahan sa impyerno magpakailanman. So, para naman po sa ating application, communion with God daily. So, maglaan po tayo ng oras upang manalangin at magbasa ng Biblia at pagnilayan ng kanyang salita at ang relasyon sa Diyos ay dapat lumago upang maiwasan ang spiritual na kamatayan po. Kumbaga, spiritual death. So, next is, put your hope in the return of Christ. So, ang mundong ito ay pansamantala lamang. Dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya na laging handang salubungin ang pagbabalik ni Jesus upang makapiling siya magpakailanman. So, para naman po sa last, trust Jesus, our eternal life. So, si Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tayo ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan at hindi kailanman matatakot sa anumang uri ng kamatayan. Ayun lamang po, maraming salamat.